Kaya dito sa Word of the Lord, makikisigaw tayo ng dalawang salita. Isisigaw natin dalawang salitang bihirang-bihirang madinig sa Pilipinas tuwing sumasapit ang mga buwan ng Abril at Mayo. Ito ang mga salitang init. Ang init talaga eh. Ano magagawa natin? Bukod pa dyan, ang init talaga. Tapos, ang init na nga, dumagdag pa tong init. Ang init-init pa. Tapos, nabanggit ko ba na ang init? Pero kasi, ibang level daw. Ang init ngayon na nararanasan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa halos buong Asia. At ang mga numerong na itatala, record-breaking daw. Lalo na sa mga bansang China, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Laos, Nepal at marami pang iba. Sa katunayan, tinawag ito ng isang weather historian bilang the worst April heat wave in history. At mas lalala pa raw pagpasok ng Mayo. At kapag humataw na sa huling bahagi ng taon ang El Nino. Sa Pilipinas, record pa rin ang naitalang temperatura na 42.2 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, una noong Abril 22, 1912 at sunod noong May 11, 1969. Pero ang pinakamainit na naitala ay sa Al-Azizia sa Libya noong September 1922. Ang record, 58 degrees. Nako naman, sana wag tayong umabot dyan. Sa Pilipinas kasi, hindi nagbibiro yung panahon. Pag tag-init, tag-init talaga. Pag tag-ulan naman, tag-ulan talaga. Pero hindi biro ang mga nakikita nating temperatura at lalong-lalo na ang mga epekto nito sa tao. Sa India halimbawa, 13 tao ang namatay dahil sa heat stroke habang uma-attend ng isang seremonyas noong linggo. At sa Gujarat, India pa rin. Sa tindi ng init at alinsangan ay natunaw ang kaaspalto lang na kalsada. At tingnan nyo naman, ilang motorista ang naipit sa mala, tsokolate o ubing latik na lambot na kalye. Pero mas malupit ang ginawa ng lalaking ito sa West Bengal, India pa rin dahil sa tindi ng init na nakapagpapasara ng mga eskwelahan at opisina ng gobyerno, nakapagprito rin siya ng itlog sa kawali na walang ginamit na mantika at walang nakasinding kalan. Nakabilad lang ang lutuan sa ilalim ng matinding initan. Ba, okay pala kahit papano, di ba? Kahit na sa init ay hindi ka ligtas, tipid ka naman sa gas. Bukod sa heat stress, heat exhaustion, at heat stroke, ano-ano pa ba yung posibleng mga epekto ng matinding init sa katawan at pag-iisip ng tao? Parang ito, stand fan ba ka mo? Pag nakatape sa likod mo, ugoy ng duyan, kalokohan. Eto, parang ang cold mo ngayon, mahal ko. Tanggalin ang ulam muna at palitan ng sinabawang paa. At eto na yatang pinaka-cool na opisina para chill ka lang kapag nagdodota. Kung ano-ano pa ang naiisip pag talagang naiinitan ka. Ang init! Ang init! Ang init!